Isang maulang umaga po sa ating lahat. Maaga tayong tagulan. Sabi nila maaga yung tagaraw. So, samahan niyo muna po ako sa isang maikling panalangin. Dakilang Ama ng makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat o Diyos sa umagang ito. Salamat Panginoon sa magandang panahon. Salamat Panginoon sa kalakasan na inyong ibinigay. Katuwaan Panginoon sa bawat isa. Dalangin po Panginoon sa amin po pagpapatuloy ang iyong banal na Espiritu Panginoon sa pumagina sa iyong kongregasyon ng Diyos. Kayo Panginoon yung magbigay ng pangunawa at dalangin namin Panginoon na ang iyong mga salita Panginoon ay maipakilala ng buong katotohanan at walang pag-alala. Hindi Panginoon, dalangin ko po sa lahat ng iglesia, sa lahat po ng kakayo, sa lahat at sa pagpapatuloy Panginoon ng gawain sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. So kung maalala po ninyo, last February 23 ay itinuloy ko po yung aking series. So ano yung title ng series nito? Yes, fight your battles in your knees. So fight your battles in your knees. So what matters most, living life that honors God, life principle number 3. Hinati ko po siya sa dalawa, no? Part 1 and yung part 2. So part 1, sabi niya, fight your battles on your knees. Fight your battles. So sa unang part ko, binigyan ko ng emphasis yung word na battle. Kasi kailangan sa pagtitigma, alam mo kung ano yung kinakaharap mo labanan, digmaan, no? So meron akong binigyan ng 2 punto doon sa 2 types of battle na kinakaharap natin. Number 1 is the battles within us. Yung po yung ating mga struggles, o kalaban natin yung ating mismong sarili. No? Yan po yung una. So binigyan ko ng emphasis yung doon sa Kawikaan, sa chapter 6, verse 16 to 19. Ako sabi niya, meron daw 6 na kinamumuhian ng Diyos. Yung ikapito ay talaga kanyang talagang galit na galit siya dun sa ikapito. At yung 6 ko na yun, number 1 ay haughty eyes. Ito po yung tumutukoy sa pride and arrogance. Kapag yung ating masyado tayong pagmalaki at pagmataas. Lying tongue. Kapag tinawag natin na lying tongue, ito po yung mga pagsisinungaling, pandaraya, panggagadyo natin sa kapwa natin, no? Yung kasunod nito ay yung hands that shed innocent blood, no? Kapag meron po tayong tinatawag hatred, and then inside that hatred is violence, no? Kasi minsan kapag galit tayo, nakakapag-isip tayo ng mga masasama bagay. Kaya po, yung mga bagay na ayon-ayon ng Panginoon. Ika-4, sabi niya, a heart that devises wicked schemes. No? Ito po yung mga tao, o ito po yung sa atin, minsan na kung saan ay nagplagaro tayo ng bagay na masama. Pinagplagaro natin ng bagay na masama, ikasisira, ikawawasak, o ikasisira ng buhay o kahit anong bagay. No? So, there's plotting of evil, deceit, and also manipulation. Lalo-lalo po ito kapag yung sinasama mo ba o dinadami mo ba yung iba, no? Kasunod nito ay yung feet that are quick to rush into evil. So ito po yung mga tao na sa halip na takbuhan yung kasalanan ay mas nilalapitan pa nila o meron silang kasiyahan o katuwangan sa paggawa ng mali. Yan, galit na galit ng Panginoon. Ang panghuli, na kung saan ay talagang galit ng Panginoon, ay yung a person who stirs up conflict. Ito po yung mga tao that causes divisions. So ito yung mga tao na kung saan ang kanilang adhikarin lamang ay ang sirain, lalo-lalo na yung iglesia o yung kawan ng ating Panginoon. Yung pangalawa,
sabi niya doon, is the battle with our enemy, yung kalaban natin, no? Yan yung sino yung kalaban natin? The great deceiver. Sino? Si Satan. So, para sa ano yung mga ways, no? Na kung saan yung nilalabanan natin siya, meron tayong nilalabanan sa kanya bawat araw. Number one is deception, no? Distorting of truth, causing confusion, pandaraya, no? Sa ititignan po natin, napakaraming tao ang nadadaya, no? Nadadaya sa maling naturuan, nadadaya sa maling paniniwala, at minsan ay nakakalungkot man, kung titignan mo sila, ay talagang matindi yung kanilang pananampalataya, sumalit hindi nila nakikita na sila pala ay nadadaya. So yun po isang kaparaanan ng ating kalaban na kung saan maging tayo ay inaatake at nakakalaban, lumalaban tayo dito sa mga bagay nito. Hindi pwede po sa isang Kristiyano na nasabihin niya na palalagpasin niya. Hindi, ano, kailangan sabi niya, review din. Pangalawa is temptation, no? Mga tukso. So, dinefine po natin yung tatlong tukso, no? Ang Panginoon, hindi kanya tutuksuhin para magkasala. Pero, si Satanas, ilalakad niya sa harapan mo yung mga tukso yun. Di ba? So, ano yun? Yung lust of the flesh, eyes, and the pride of life. So, na-discuss po natin yan nung nakaraan na tinatag ko ito, no? So, yung lust of flesh, ito po yung anumang bagay na kung saan ay pinauuna natin yung mga pagnanais o pagnanasa ng ating katawan, nilalakad yan ng Panginoon sa harapan mo. Yung mata, kapag meron kang greed, no? Getting something that, or you desire something that you do not own. And then, panghuli yung pride of life, then yung prestige. Kung makikita po ninyo, almost identical siya dun sa own struggles natin. Ano? Pero, the difference is that si Satan, nilalakad niya sa harapan mo yan para maging pain. Remember, hindi kanya uutusan na gawin yung bagay na yun, kundi ilalagay lang niya sa harapan mo, and then you make that decision. So, pag ginawa mo yung decision na yun, then it makes you accountable for that sin. Okay? Ang kasunod po nito, letter C, accusations and condemnations, no? Yung pong ating mga kasalanan, kung minsan hindi natin mapatawad yung ating mga sarili. Pinipili natin sabihin na, Lord, hindi ako worthy, hindi ako dapat. O kaya kung minsan yung mga weaknesses natin, yung mga limitations natin, yung mga bagay natin, excuses natin. Satan is using those para hindi ka magamit ng Panginoon effectively. No? So nararamdaman natin that we are not worthy. Remember si Moses, ganoon yung naging reason niya, no? Yung tinawag siya ng Panginoon, sabi niya, Lord, ang dami ng dahilan. No? So nagalit sa kanya ng Diyos at that time. Kaya, that is also one way, no? Ipapaalala sa atin ng ating kalaban na hindi ka karapat-dapat, wala kang kakayahan, wala kang kahit ano, but then, that is in battle that we have to win. Next is fear and discouragement, no? Making us doubt God's promises and power, no? Ito, fear and discouragement is within a lot of people sa loob ng iglesia. Especially if the prayer is unanswered, prayer is delayed, prayer is a big no. Yan, binibigyan na tayo ng fear, takot, no? Anxiety, despair. Kaya kung minsan, sasabihin natin, bakit kung isang Kristyano nagpakamatay? Because it's fear and discouragement. The ministry, there's a lot of discouragement. Ano? Sa ministry, there's a lot of discouragement. Alam niyo, minsan pag nasa biyahe kami, before, nasa mission ka sa before Matayin Church sa Morocco. Sometimes we would go there on a Saturday, darating kami doon, wala pang tao. No? Although yung may bahay, prepare na siya, wala siyang tao. Then, minsan, we would only meet 5-6 people, 5 or 6 people lang yung ma-meet namin doon. And then, pag upo namin sa sasakyan and we were going home, I can feel yung spirit of discouragement. Yung discouragement sa bawat isa. And kaya nga, that is also one way of you being attacked by Satan, for you to discontinue, para hindi ka magtuloy. If you're discouraged, you will stop. No? It will give you pause. Instead of moving forward, it will give you pause. So those are the battles. No? Yun yung mga battles natin. So one is ourselves. The second one is yung kalaban, yung si Satan. He gives
He lays down the options, don't be pili. Yung ating mga personal debt, we have that inside us na kung saan pag hindi natin na-surrender, we will fail. So yun po yung summary, yung una. Yun yung summary. So next, sabi na ngayon, the next one is life principle number 3. Fight your battles, this time on your knees. So what I will be discussing is about paano naman ba dapat natin labanan itong mga ito sa pamamagitan na tayo ay nakalupod. Tayo ay nakalupod. So yung story na pinag-aralan natin last time is about Jehoshaphat, right? Si King Jehoshaphat. So when King Jehoshaphat ay pinalibutan siya with all the armies, no? Ang una ng approach at binigyan ko ng punto ito nung nakaraan, kasi binigyan ko ng punto doon is that when we pray, ang sabi niya, Lord, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. I cannot win. Bakit? Totally outnumbered, totally, probably in terms with military might, hindi niya kaya labanan yung kalaban niya because of multiple fronts. And that's a prayer. Now, when you go on your knees, yun yung unang-unang mo dapat mababago. Lord, I do not know what to do. It's an acknowledgement that you have that limit, and it's acknowledgement that that limit can only be fulfilled by God. So, yung kwento naman natin ngayon is not about Jehoshaphat. To be about our Savior. Paano niya inarap yung isa sa mga pinakamatinding battle din sa kanya during his earthly ministry. So, buksan po natin yung ating mga Bibles dito po sa Lucas. Lucas chapter 22, verse 39 to 44. So gaya ng kanyang kinagawian, umalis si Jesus at nagpunta sa bundok ng mga Olibo kasama ang mga alagad. So titignan po natin ito, katatapos lang ng Last Supper. No? Katatapos lang ng Last Supper. And then after nilang maggabihan, after ng Last Supper, pagkatapos utusan ni Jesus Christ na sabi niya, sige pupunta ka na, gawin mo yung dapat mong gawin. Kay Judas, ang ginawa ni Jesus Christ na pumunta siya sa Mount of Olives, kasama yung kanyang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo magaling ng tukso. Sabi niya, pray. Sumama siya and said, pray. 41, sabi niya, lumayo siya sa kanila, mga isang pukol ng bato ang layo. Hindi ko alam kung ano yung word na pukol. So, probably isang bato ang gano'n. So, depende siguro yun kung gaano kalakas yung braso ng bato. So, at doon, sabi niya, ang ginawa niya is to kneel and pray. Why? Noong Friday, pinag-aralan natin is the triumphal entry of Christ in Jerusalem. Sabi sa pag-aaral namin ngayon, it was noted na it is the start na yun na yung umpisa ng kalbaryo ng ating Panginoon patungo sa krus. And this scenario, oras na lang yung binibilang niya, and dadanasin niya na yung pinakamalaking paghihirap o yung kalahat ng parusa na dadanasin niya bago siya mapako sa krus. So ngayon, sabi niya, lumayo siya, lumuhod siya, at nanalangin siya. At ang sabi niya, Ama, kung maaari ko ay ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Pag sinabi po natin kopa, what it meant on a biblical standpoint is nandun lahat yung galit ng Diyos. No? Nasa Kanya, nakaputong sa Kanya yung galit ng Diyos dahil sa kasalanan natin. No? And Christ is praying, ilang oras na lang to, darating na si Judas eh. And then sabi niya, Lord, sabi niya, Ama, maaari ko bang ilayo mo sa akin ito? And then, verse 43, nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya.
dala ng matinding hinagpis. No? Okay. So, pag tinawag natin hinagpis, hindi lang ito yung humihigpit-higpit. Sabi niya, siya'y nanalangin ng lalong taimtim. He prayed more. At pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak na tubo. Hinahanap ko yan if it's possible. Sabi, meron parang form of sickness or parang form of puputok yung vessels mo due to very high intensity stress. So sobrang stress, yung feeling of stress possible na dudugo talaga. Nilalabas ka na. Kapag hina-high blood po ako, alam ko pag hina-high blood ako, dumulugo yung ilong ko. Dumulugo yung ilong ko. Alam ko na yun na talagang ibig sabihin yung pressure sa katawan ko ay talagang sobrang taas na. Kapag tumubo na yan, refuse talaga yan, hindi talaga titigil. Hindi siya titigil. Talagang ang gagawin ko ay take a shower. Kasi kung minsan, kahit katatapos ko lang mag-shower, biglang magugulat ako dito. Sabi ko may malansa, sabi ko. May metallic, sabi ko yung pala yung ilong ko, dumugulo. Ibig sabihin, sobrang yung stress sa loob ng katawan. So yung po yung ating kwento. Na kung saan, when Jesus Christ, is haharapin niya na yung mahirap yun kasi alam mo kung bakit. Kasi you have to imagine, alam mo na mangyayari sa iyo yung mga bagay na yun. And you are left with no choice. Wala kang choice. No? Wala kang choice. Hindi ka binigyan ng Panginoon, hindi ka bibigyan ng Diyos Ama ng option to say no or to delay. Hindi. Kasi nasa timeline niya. No? Nasa oras, nasa panahon niya, yung bagay na kailangan magawa. So, fight your battles on your knees. Tingnan natin lang. Bibigyan lang ako siguro ng 5 punto dito. 5 lang nilalagong punto. Na tungkol dito sa nangyari. Kung paano dapat ginagawa o nilalaban yung ating mga laban. So, buksan natin yung verse 39. Sabi niya, gaya ng kanyang kinagawian, umalis si Jesus at nagpunta sa bundok ng mga Olivo kasama ang mga alagad. Yung word na gusto kong bigyan ng kulto dyan is yung word na kinagawian. Alam ko ninyo, praying is intentional. Praying is intentional. It's a discipline. Disiplina po ang pananalangin. Kung makikita nyo yan, Christ Himself has a discipline of praying. No? Sabi nga niya, kinagawian. Ibig sabihin, hindi ito isang bagay na nangyayari o nagaganap lamang sa buhay ni Kristo noong panahon na papunta na siya sa krus ng Kalbaryo. Hindi. Ibig sabihin ito, sa kanyang buong buhay, sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pamumuhay, ipinakita niya sa kanyang mga apostol na ang pananalangin is something that is done regularly, religiously. Kaya sabi niya doon, kinagawian. No? So every after meal, every night, ang ginagawa ko niya is he will go sa Mount of Olives kasama yung kanyang mga alagad, and then yung gagawin niya is isisiklod niya yung kanyang sarili and he would pray to the Father. If we are to win the battles, no, kung tayo ay magiging matagumpay sa ating mga laban, sa ating sarili, at maging sa ating mga kaaway, sa ating kalaban, it has to be, kailangan ginagawian mo ang pananalangin. Hindi lang siya dapat spur of a moment, na kung saan kung kailan mo kailangan manalangin, is the time na mananalangin ka. Hindi yung kung kailan, meron ka lang pagkakataon, doon mo lang gagawin yung pananalangin. Hindi kung kailan, sasabihin lang natin na we have to pray
tatawagan ka ng ka-prayer ko, bilang mo to pray because it is mandated to pray, doon ka rin lang mananalangin. God puts a lot of discipline pagdating sa prayer. Kaya sabi niya, kung ginagawa yan, look at what God, minsan tinatanong ko yung anak ko bunso, pag inising ko yan, anak, gising na, papasok ka na sa school. Bangon na. At pagbangon niya, sabi niya, itayo mo ako. Sa akin, itayo mo ako. Pag itinayo ko yan, ang una ko sasabihin sa kanya, bangon ka na, pray, bago ka umalis din sa higaan. Alam niyo kung bakit? Because Christ made that example ng kung ito sinabi niya. Marcos chapter 1 verse 31, sabi niya, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. So it is not something that you do kung kailan mo lang gustong gawin. But praying is something with an intent to talk to the Lord. Gagawin mo ito because you love to communicate with your Creator. No? Minsan, sa atin, we make our prayers in our convenience. Sa panahon lamang na tayo ay conveniente. But if we are going to win the battle, we must pray it diligently, religiously, na walang pati. Yun yung ibig sabihin ng praying without ceasing. Hindi yung praying, oh Lord, salamat Lord. No, it's not that. Because praying is with an intent. Nasa puso mo dapat yan. Nasa puso mo yan. Talagang kinikilala mo sa puso mo that I have to pray, I have to communicate, I have to praise. Kaya number one point na gusto kong bigyan dito is ito. If we are going to fight our battles on our knees, our prayer life reflects our dependence with God. Because Jesus Christ Himself, maging si Kristo, sinet niya yung example na yun. Gigising siya ng madaling araw to pray. Bago siya, pagkatapos niya kumain, itatabi niya yung sarili niya, ilalayo niya sa kanyang mga lagay, ano gagawin niya? To pray. That's why every battle, kailangan we have to pray. Our prayer life reflects our dependence with God. Kung ang prayer life mo is that you only know how to pray, kung kailan may kailangan ka, o merong bagay na nagaganap sa'yo, your dependence, your life is not totally dependent with the Lord, kundi nagtitiwala ka sa sarili mo. And now you're committing the sin of pride and arrogance if you're a Christian but not prayerful. So a Christian must have its own prayer life. Hindi po yan idinidikta ng pastor. Hindi rin po yan ini-impose ng pastor because it is your own personal choice to pray. If you see yourself na nakikita mo na, Lord, kailangan kita, Lord, I need you every day in my life, then I will start my day with a prayer. I will end my day with the prayer. Hindi lang tayo mananalangin kung kailan natin gusto. Next. Sabi po niya dito sa verse 40, pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madamig ng tukso. So nung lumapit si Jesus Christ, sabi niya, pagdating sa apostol, dyan na kayo, mag-pray kayo para hindi kayo matalo ng tukso. And then he left and prayed. Alam niyo, sa kwentong yan, madadatnan niya madadatnan niya mga apostol na tulog. Tulog sila. Babasahin sa dulo yan, tulog sila, ginatnan niya. After niya mag-pray, after niya umiyak, no? And then, pag ganun niya, nakita niya yung mga apostol, lalakas ng kilig.
No? Yan ang problema pag busog. No? Siyempre, natapos nila. Mananghalian, ay, magkabihan. No? Kapag busog ka, if you're full, nawawala yung pagiging spiritual natin. Sabi niya, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng puso. Alam po ninyo, ang Panginoon, inilagay niya rin talaga na kailangan ipanalangin na protektahan kanya sa lahat ng puso. Sabi niya, ang mga apostol, isa sa mga unang naging tanong ng mga apostol sa kanya is, Lord, pwede mo ba kaming turuan ng manalangin? Di ba? Lord, teach us how to pray. And then doon pumasok yung Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. So and so. Pero part ng kanyang sa panalangin na iyon ay ito. Sabi niya sa Mateo 6:13, sabi niya, at huwag mo kaming hayaan matukso kung iligtas mo kami sa masakit. Bakit napakahalaga na sa ating pakikibaka at pakikipaglaban is we always include that part of, yung part na yun ng prayer. Na Lord, ilayo mo ako sa tukso. No? Lord, ilayo mo ako sa tukso. Ilayo mo ako sa masama. Why? No? Kasi we are always bound to fail. Palagi tayong magkakahalo. Malakas yung katawan natin, malakas yung pita ng laman natin to disobey the Lord. That's why you always ask for deliverance. Humihingi ka ng deliverance doon sa mga temptation. Okay, pag-iwalayin ko lang yung temptation dun sa trial. Pag dinefine natin na temptation, tinutukso ka, natutukso ka, matutukso ka, na gawin yung isang bagay na mali. Pag tinawag natin trial o pagsubok, ito yung example natin na malaki ay yung si Job. Walang ginagawa, masaya naglilingkod, nagtatrabaho ng maayos, naglilingkod ng maayos, ipinapanalangin niya lahat ng bagay. Pero dahil pinagmalaki siya ng Panginoon, idinaan ng Panginoon yung buhay niya sa pagsubok. Yun yung tinatawag na pagsubok. So hindi po maaaring tawagin yung pagsubok kapag meron kang ginawang desisyon na mali. You were tempted, you give in to that temptation, it makes it a sin. And that is the consequence of your sin. Kaya sabi niya dito, you pray. You pray, Lord, take me out. Tulungan mo akong labanan yung tukso. Kung maalala niyo si Allen na mga itong example, sabi ko kung naligo siya, paano perfect malala? Ha? Ann, si Ann. Ha? Kan. Kala ko Ann na yun. Iba na naman. Kung si Kan, lumabas doon sa banyo at naka-two-piece, sorry, anong tawag nakatwalya lang at sabi niya, Allen, sabi ko kahit nasa 8th floor ka, tumalun ka. Tumalun ka sa 8th floor. Huwag kang magalala, malapit-lapit doon yung fire ladder doon sa building na yun. Bakit? Sabi niya, you always have to pray. No? Alam po ninyo, meron akong isang kakilala. Sabi niya, napakalakas ng pananampalataya ko ngayon. Kahit anong iharap sa akin ng Diyos, kayang-kaya kong labanan. Hindi mo katagumpay sa akin sa taas. That's pride. That's arrogance. And I would call that stupidity. Dahil bago po natapos yung maghapon, bumagsak siya. Bago matapos yung maghapon, nagkasala siya. Pero yung statement niya, in the morning, ay yun. God will not allow it.
Alam ko ninyo, ang tukso, nandyan. Palaging nandyan. Si Genesis, natutuksong natulog ngayon, di ba? Pero, siyempre, gigisingin sa kukurning siya ng ate niya. Yung ate niya yung magiging anghel. Sasabihin na, ako yung anghel, para magising ka. No? Pero ganun, we pray na Lord, ilayin mo ako sa tukso. Pero pag tumanggap ka ng trial, you pray na you thank the Lord for that trial. Kasi it brings perseverance. Ano sabi po niya dito? Prayer is our only defense against all temptation. Lahat. Alam niyo kung minsan, kapag natutokso ka ng sarili mong laman, huwag mo ikuulo ang sarili mo and then entertain yourself with anything else. Ang gawin mo, you kneel and you pray. Pray ka. Kapag nakita mo ang isang bagay na alam mong mali and you are directed na para magagawin yung desisyon na yun, you pause. You stop. You pray. Natuwa ako sa isang Amerikano napanood ko. Kasi nilapitan siya ng batang negro at inabutan ng pera. Kasi sabi sa kanya, are you homeless? Sabi sa kanya. Pero ito pala ng Amerikano nito, siya yung may-ari ng restaurant. Ang ginagawa pala itong Amerikano nito, ang ginagawa niya, every 10 a.m. in the morning, 10 a.m., nagagawin niya, kapag busy na yung kanyang restaurant, lalabas siya, tapos tatayo siya dun sa kanto, dun siya mag-devotion. Tatayo siyang gano'n. Tingnan. Siyempre nakasuot siya kung ano man. Ang mangyayari, nakita siya ng negro. Siguro yung negro parang naawa. At sabi niya, homeless ka ba? Kasi nandun siya. Hawak niya yung balba ng gano'n siya. Akala niya gutom. But look that, sabi ko, hindi yung friendship na nabo, kundi yung discipline ng kanina yun. No? He is praying. Every 10 a.m. Kailangan natin ipag-pray yung ating mga sarili na, Lord, huwag ko sana akong mahulog sa tukso. Lord, huwag ko sana ako matalo ng tukso. Tandaan natin ang tukso always leads to what? Sin. Palagi ang tukso ay nauuwi sa pagkakasala. Never yan nauuwi sa kalalan. Trials will, but temptation no. Sabi niya rito sa so next, verse 41. Lumayo sila sa kanila, lumayo siya sa kanila, mga isang pukol ng mga bato, ang layo, at doon lumuhod at nanalangin. Lumuhod. Sino po dito yung nananalangin na nakaluhod? Wala. Isang na ituhod, you know? Si Brother Del. Amen. Amen. Sister Elsie. Sinabi no. Very good. I will commend everyone. I also pray healing. We pray ako healing. Especially kapag every Sunday before I leave home, kaya talaga I pray. Pag devotion ko ng mga 3 a.m. in the morning, ayun, I pray. Nag-meaning ko. Why? Because iyon yung isang bagay na iyon ay isang bagay na ipinakita ng Panginoon na kailangan dito. Yun ay isang bagay, He set that example that when you come to the Lord, it should be in full reverence. Full reverence. You're bowing down in full reverence. Sabi po niya rito, sa Awit, chapter 95, verse 6, ano sabi niya?
tayo na lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap ni Yahweh na siya sa atin may galang. Yung pananalangin ko na nakaluhod is an act of worship. Paglalapit tayo sa Kanya, we should always come near as an act of worship. Sasamba ka sa Kanya, you give worship and reverence. Paano ipapakita? By me. Even Christ made it as an example nung nagnalangin siya. If Christ made it as an example, it means it is a practice na kailangan gawin ng mga mananampalataya na sumusunod kay Kristo. Because kneeling down is a sign of surrender. Naalala po ninyo, pag sa mga nanonood kayo ng pelikula, sa mga gera, yung mga Knight in Shining Armor, pag pinapasuko nila na sabi nila, take a knee. Ibig sabihin, pag sinabi nila, why don't you take a knee? Ibig sabihin ko noon, bakit hindi ka sumunod? Bakit hindi ka na magpaubayan? Take a knee, drop your weapon and take a knee. Drop your weapon and take a knee. Because that is a sign of God. Kung sasamba ka sa Kanya at magbibigay gala, then you take a knee. Sabi ko niya dito, kneeling reflects humility and submission. Nakakatuwa nga kung minsan, di ba, pag sana hindi naman sa atin, pero pag hihingi ng tawad, sasabihin pa naman, sige, lumuhod ka muna. Lumuhod ka para mapatawad kita. Isipin mo yung gano'n. You see the essence ng pagluhod, di ba? Kasi yung pagluhod is that ibinababa mo yung sarili mo to the lowest. Inaalis mo lahat yung pride. Inaalis mo lahat to the point na talagang kikilalanin mo na yung nasa harapan mo is in full authority over you. So kneeling reflects humility and submission. Luluhod ka sa harapan ng Panginoon. That's why when fighting our battles, kapag nilalabanan po natin yung ating sarili, nilalabanan natin yung kalaban natin, we must always pray and fight our battles on our knees. Fight your battles on your knees. Ano kasunod? Verse 42. When Christ prayed, sabi niya, Ama, kung maaari po ay ilayo mo sa akin ang kopang ito. Again, yung kopang, sabi mo, this refers to the wrath of God. Ngunit huwag ang kalooban ko, ang masunod, kundi ang kalooban ko. That's a prayer of humility. Kaya makikita natin the reason why sinabi ni Paul na hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos para ipakita sa atin on how we should approach doon sa harapan ng Panginoon. Bakit wala pa kanya dito? Sabi niya dito. Siguro. Romans chapter 8 verse 2. Sabi niya, balikan mo lang yung nasa. Sabi niya, Ama, kung maaari ay ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit ang kalooban, huwag ang kalooban ko masunod, kundi ang kalooban. Siguro ilang beses niya itong narinig sa akin na kwento tungkol dun sa isang negosyante na nagkakalesa. At ang gawa niya, may kwento ko ito nun sa Mateo ng mga
Americanong fried. Bago siya umalis sa negosyo niya, meron siyang stick na may marker sa dulo. Then, ihahagis niya. Pagkahagis niya, babagsak yun. Then, gagawin niya, pupulutin niya ulit, ihahagis niya ulit. Pupulot niya ulit, ihahagis niya ulit. Then, na-observe yun ng kapitbahay niya. So, nagkaroon siya ng question. Sabi niya, bakit na kaya ginagawa niya? So, nilapitan niya itong negosyante at she said, bakit mo hindi ginagawa niya ihahagis ng paulit-ulit yung stick? Ang sagot ng negosyante, sabi niya, every morning, bago ako lumabas, sabi niya, para magbenta na sa kalesa, I pray. Very good. Nagpipray ako, na ituro sa akin ng Panginoon kung saan ako dapat pumunta. Nang sa ganon, sabi niya ay may blessing. May benta, may kita. Then ang tanong ngayon nung kapitbahay, bakit pa ulit-ulit? Ang sagot nung nasa kalesa, sabi niya, hindi kasi pinupunta ng Panginoon kung saan ko gustong pumunta eh. You see my point? When you make a prayer and you ask the Lord for guidance, tandaan niyo yung sinabi ng Panginoon niya. Huwag yung kalooban ko, kundi yung kalooban. Minsan, may mga bagay na ipapakita sa iyo ang Panginoon na pangit, masama, hindi mabuti. Pero kung nagtitiwala ka sa Panginoon, alam mo ang dulo nito palagi ay buhay. Nang makita ng ating Panginoong Jesus yung mangyayari sa Kanya, He made a plea. Sabi niya, Lord, kung maaari, if possible. Pero ang sabi niya, Lord, not my way, but your way. Bakit po ganon yung panalangin niya? Naintindihan yan ni Apostol Pablo. Naintindihan yan ng mga apostol, yung mga nauna. Na bagaman kaharapin nila yung mga bagay na hindi maganda, hindi masaya, hindi puno ng hirap, puno ng struggles, puno ng stress, palagi pa rin nilang nasa buong bibig, Lord, let your will be done. Bakit? Kasi ito po yung pananampalataya nila. Romans 8:28. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. When we fight our battles, it doesn't mean, tulad ng nabanggit ko ng nakaraan, may mga labanan tayong matatalo. We may fail on those battles. Pero isa lang ang sigurado, we have won the war. Nanalo na tayo sa digmaan because we will have everlasting life. Pero yung mga buhay natin will be full of battles. At kahit gaano karami yung digmaan o yung labanan na haharapin mo, maganda man o hindi yung resulta, that should be your faith. At doon yung pananampalataya mo na ang Diyos na pinagkakatiwalaan mo, na kinikilala mong tagapagligtas, ang ginagawa niya ay para sa ikabubuti mo. Makikita mo lang yung bagay na yun kung nagmamahal ka sa Kanya. Dahil alam mong tinawag ka
para sa isang lalaki na ibigay ang karangalan sa Panginoon. Kaya when you fight your battles, when you need, when you pray, hindi dapat mawala sa bibig mo yun. Lord, eto yung request ko. But let your will be done. Kasunod po ito. So sabi niya doon, submit to what? To God's will and let Him be the way. Kaya mo siya mag-direct sa'yo. Kaya mo siya mag-guide sa'yo. No? Ikikwento ko ako isa din sa kapatid. Alam naman nila ito. Sabi ko, how many times have I failed? Maraming beses ako natalo. Marami akong beses na maling desisyon. Minsan hindi ko maintindihan bakit nangyayari yun. But then there's only one thing na maintindihan mo doon. You will pray, Lord, anong tinuturo mo sa akin? Lord, anong tinuturo mo sa akin? Why am I experiencing this? Wala naman akong maalala ang ginawa ko. But what is it na tinuturo mo sa akin? Lord, tell me what? Because I know one day, magagamit ko yun for a greater point. Romans 8:28. Dahil tinawag ka niya sa isang lahi. Submit to God's will and let Him be the will. Kahit ano pa yan. Kahit ano pa yan. Just let Him do His work. Para sa ganun matapos mo yung karera mo. Matapos mo yung karera mo ng mahintay. Sabi niya dito, next. Sa 2 Chronicles chapter 2 verse 1 to 17. Ito po isang bagay na gustong-gusto ko sa verse na yun, sa binasa natin yun. If you let the Lord lead, kung ahayaan mo ng Panginoon ng isang mamamahala sa iyo, trust His will and let Him lead. Sabi ni Diyos naman, verse 15. Makinig kayo, Hari Jehoshaphat, at kayo mga taga-Juda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh. Verse, huwag kang masisiraan ng loob. Dahil sa maraming tao, yes, we will have a lot of enemies. Bakit? Dahil hindi ikaw yung makikipaglaban. Sino? Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. What promises na? Napakaganda ng pangako ng Panginoon. Napakaganda ng pangako niya. We're struggling. We're fighting. Pero palagi natin pangahawakan na, Lord, it is not my fight. It is ours. And if you let the Lord lead that fight, you will be victorious. Hayaan mo ang Panginoon ang maruna sa laban. Not your own strength, not your own wits, not your own intelligence. Pinahirap lang sa ilang ng Panginoon niya. If He gives, He can take it away. Kaya tuwa-tuwa ako dyan. When I learned that, sabi ko, Lord, it is not my battle anymore. It is yours. It means na nagtiwala ka sa Panginoon. Nagtiwala ka sa magagawa niya, hindi sa magagawa niya. It's the will of God. Next one. Sabi niya, verse 43, ito kong bawas. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob. If we are kneeling down in oral battles, ang Panginoon mismo ang ibigay ng daan para lumakas ang loob. It may not be an angel, literal na anghel. No? But it might be in some form na ilan sa inyo ay magiging anghel. May kayo rin.
May halo. Pag may halo, sino yung nanonood ng Dragon Ball dito? Ang bata ko nanonood ng Dragon Ball. Ano pa, nanonood dito. Pag may halo na si Goku, yung sabihin na patay na siya. So, natikilig na magka-halo na. But then, sabi nga na, when you need, God will send someone to strengthen you. If you are battling mo, kayo po ay nakikipaglaban sa kahit na anong pakikipaglaban. Tandaan mo, ang support mo, ang Panginoon. Ang supplier mo, ang Panginoon. And if you let Him command the battle, you will always win. Mananalo ka. Sa Colossians chapter 1 verse 11, sabi niya, idinadala din namin patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan. Upang inyong matiis na masaya at may pagtsatsaga. Ang alin? Ang lahat ng bagay. Minsan may nagtanong sa akin, Pastor, bakit parang wala kang problema? Dami kong problema. Pero bakit? Bakit hindi makikita picture sa'yo? Because you always count it with all joy that you have God. Meron kang Diyos at nandun yung tiwala mo sa Kanya. Kaya sabi niya doon, ipag-pray mo. You pray. Lord, maging matibay ako. Maging matibay ako, maging matatag ako sa pamamagitan ng hindi ng lakas ko, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan mo. Na ang lahat ng bagay ay matitiis ko na masaya, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, lumuluhod. At buong pagtsatsaga kong gagawin ang lahat ng bagay na iyong ipinagagawa. When Christ was praying, when Jesus was praying, sinabi niya, Lord, let your will be done. Napakalungkot niya yun. Full of stress. But in the end, sabi nga niya, titiisin niya yun for what? Para sa ganun, bawat isa sa atin ngayon ay maligtas. Magkaroon ng uwang at mabuhay ng walang hanggan. Imagine that love. Imagine na dadaanan ng Panginoon ng bagay. Sabi niya dito, so God's strength will enable us endurance, patience, and joy in Him. Palagi ka nakangiti. Huwag lang naman ngingiti ka naman, yung kailangan chopstick tapos sinuhuli mo yung lamok. Huwag naman gano'n. But you will always count it with all joy. Alam mo yung endurance? Sino nakapanood ng commercial ng high endurance? Yung deodorant. Sino nakapanood ng commercial? Yung naglagay siya ng deodorant niya is binata pa siya. It lasted until skeleton siya. It's high endurance. Oo, napanood na. Pero sabi niya, when God's strength, if we pray and we take a knee, sabi niya, He will enable, ma-activate yung endurance mo, yung patience mo, and most of all, yung joy mo. Sa paglilingkod, hindi mawawala yung joy. Kaya kung maalala ninyo, nung nakakulong sila, yung dalawang apostol, sino nakakulong ng dalawang apostol? Si Pablo at si Juan? Sino? Sige, search nyo yan. Anong ginawa nila? Habang nakatalikala sila, kumakanta sila, di ba? They're singing.
They are singing. Kung titignan mo on a worldly perspective, nasabihin mo sa kanila, kawawa naman itong mga tao, nagpapakamatay sila dun sa isang bagay. But then when you know where your faith lies, kahit na gano'n yung sitwasyon mo, you're still singing and praising and honoring and glorifying the Lord every moment of your life. Andun yung biyaya ng Panginoon kasi andun yung pag-ibig niya. Nararanasan mo, nararamdaman mo, nakikita mo. Hindi siya may explain because you need to experience it para masabi mo na I have the joy of God in my life. Pag hindi niyo pa po naranasan yun, go back to step 1. Accept the Lord as your Savior. Dito ako magwawakas, sabi niya, Jeremiah 17 verse 7 and 8, sabi niya, mapalad ang mga tao nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Remember those two words, no? Mapalad. Second word is pagpapalain. Next one. Sabi niya, katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganin kahit dumating ang tag-init. Sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan ay wala itong aalalahanin, patuloy pa rin ito mamumunga. Balik na sa taas. Sikta. Yeah. Sabi niya, mapalad. Sino yung mapalad? Yung nanalo sa loto. Sasabihin niya pag minarinig, uy, Mars, nanalo ako sa loto, swerte mo naman. Hindi, ano? Sabi niya, ang taong mapalad daw ay yung nagtitiwala sa Panginoon. Dahil yung pagpapala ay meron kung ikaw ay umaasa sa Kanya. Yung pag-asa mo ay nasa Kanya. Kaya ang pagpapala niya ay nasa iyo. At ikaw yung tinatawag na mapalad. So paano kanya inihalin tulad? Ano kasunod? Sabi niya, para ka daw isang punong kahoy. Hindi ka nakatanim doon sa batisan. Saan ka nakatanim? Sa tabi. Sino yung sinisignify yung batisan? Ang Panginoon. Water is life. Pero kung titignan mo doon, sabi niya, yung mga ugat mo raw ay patungo saan? Sa batisan. Yung source of life mo, papunta doon sa batisan. Papunta ka doon sa Panginoon. Kasi yung pag-asa mo ay nasa Kanya. So kapag nandun ka, nakaugat ka doon, nakakonekta ka doon sa batisan na iyon. Sabi niya, hindi ka manganganig kahit dumating yung darating yung mga pakikibakan natin, pakikipaglaban natin sa ating sarili, sa ating kalaban. Pero sabi niya, hindi ka kailanman manganganig. That is our assurance and security. Ano pag sabi niya? Kahit na tag-init, mananatili ka daw na luntian. Ibig sabihin, you look beautiful. At kahit daw hindi umulan, kahit walang biyaya na nagmumula sa mundong ito, wala kang worry, hindi mo inaalala, pero may expectation sa iyo. Ano yung expectation? Patuloy pa rin ikaw na mamumuhay. So when you connect to God, yung flowing grace and love ng Panginoon, you're secure. In Christ, there's no what? Condemnation. Walang pag-uso. You have the assurance of the Lord.
flowing yung kanyang grace. Mananatili kang buhay. Wala kang alalahanin. You don't need to worry. You must be fruitful. Pero kailangan mo tuloy-tuloy. So when we take our battles, yung ating pong pakikibaka sa Panginoon, pakikibaka sa mundo ito, sa ating sarili, sa ating kaaway, sa pagso, pagdaan natin sa pagsulo, we must always take the lead. So, number one, tatlo na po yung ating number one is obedience is better than sacrifice. Number two, if we surrender to multiply, our little becomes much. And that's number three, fight your battles in your lives. Learn to obey, learn to surrender, and always fight it in your lives. Yan po yung palagi natin lagdag. If we want to live life honoring the Lord. Sana po may naiintindihan tayo, sana po may naunawaan tayo sa ganun. And this is what, make it a habit to pray, fighting on your knees. Always. It will change you. I assure you that. Kasi it's a sign, para sa akin, it's really a sign of humility and strength. And when you learn how to fight it with the Lord, you always end up in trouble. Naman niyo ako sa pagkakas. Dakilang Ama ng makapangyarihan sa lahat, maraming salamat o Diyos sa umaga nito. Salamat po muli sa pagpapaalala sa amin na ang tiwala namin, Panginoon, ay sa iyo. Ang pag-asa namin ay sa iyo. Ang lakas namin ay sa iyo. At ang buhay namin, Panginoon, ay sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na matutong tumuod, magpakumbaba, umasa. At hindi sa lahat, Panginoon, sa lahat ng bagay, kaya mapupurihan ka, magdakila ka sa amin. Wala kami magagawa, Panginoon, sa sarili naming lakas, kakayahan mo kanino. At walang bagay na mangyayari magagawa ng Panginoon sa mga anak mo na nagtitiwala sa iyo. Naliban na lang ang Panginoon kung ito'y pag-ibig. Sa iyo ang tagumpay, kapurihan ng pakailanman sa pangalan ng Jesus. Amen.